Okay, so good day my fellow taong bayan mga ka-Seymour. So ngayon po pag-usapan lang natin yung expected na pagbaba ng at least 20 pesos ng presyo po ng gasolina tomorrow, April 14, 2026 according to PBBM. Okay, so since may good news po tungkol dito sa oil crisis natin, ay of course papag-usapan din po natin yan. Okay? Pero yung pinaka-interesting pong issue or question na magandang malaman po natin regarding this topic is whether or not tuloy-tuloy na ba yung pagbaba talaga niyan or panandalian lang. Okay? And then today po, may i-share lang din po ako sa inyong lahat kasi kaka-research ko po tungkol dito sa oil crisis because I am very much affected kasi ang mahal na po ng full tank ko nasa around 12,000 na po currently. So research po ako ng research hanggang nakita ko po yung oil fund ng Norway. Tapos sakto po, di ba ngayon, pinapag-usapan na ulit yung West Philippine Sea Joint Exploration. So naisip ko po i-discuss to kasi baka po yung oil fund ng Norway ay pwede rin ma-implement dito sa atin once magtuloy-tuloy na talaga yung joint exploration sa West Philippine Sea. Okay, so yan po ang magiging discussion natin for today. Okay, so yung pinaka-facts lang po natin is number 1 po, as of the date of recording and pag-upload ko po ng video na to, it is only April 13, 2026. So ito pong naka-flash sa screen ninyo ngayon na 20 pesos yung pagbaba ng diesel, 4.43 pagbaba ng gasolina, and 8.50 pagbaba ng kerosene. Magsa-start po yung implementation nito is April 14, 2026 or kinabukasan pa sa date ng upload na to. Okay, so yan po, kailangan nyo i-take note kasi pansin ko po medyo naguguluhan kayo sa dates dito ng mga videos ko. So always look at the date of upload po para yun nga, hindi kayo maguluhan. Okay, so again, take note po, April 14, 2026 pa magsa-start to. And today nga po, April 13, 2026. Okay, and then pangalawa po, sagutin natin yung whether or not tuloy-tuloy na ba talaga tong pagbaba. So currently po, kaya to bumaba ng ganito ng 20 pesos is because nagkaroon ng negotiations currently between United States of America and Iran. So yung period po of negotiations sila, according to President Trump, kung tingnan nyo po yung Facebook pages, social media account ni President Trump, ay 2 weeks po yung negotiation nila. And during po the negotiation stage ay naka-open po kasi yung Strait of Hormuz. So in simple terms po, most likely for the next week after this one ay bababa pa to siya posible yung sa second week din. Pero after the 2-week period po ng negotiation period between US and Iran, dun lang po natin malalaman kung magtutuloy-tuloy na ba. Kasi of course, hindi pa po natin alam kung ano ba talaga yung magiging conclusion ng negotiations na yun, whether magkakasundo sila or hindi. So kung magkasundo po sila, most likely tuloy-tuloy na yan. Pero kung hindi sila magkasundo, ay most likely tataas po ulit yung presyo ng gasolina. Okay, so yan lang naman po ang kailangan talaga natin tandaan dito. And then yung next lang po na maganda yung ma-take note at maintindihan po regarding this is nung nag-start po or nung nagkaroon na tayo ng declaration ng oil crisis, yung mga senators po natin sa pangunguna ni Senator Tito Sotto ay nagiging open na po sila ngayon sa joint deal with China. So ito yung joint exploration po with China sa West Philippine Sea. So makita po nyo, sinabi ni Tito Sotto or sinabi po ng Inquirer.net, ang article po nila regarding this is Sotto wants PH-China joint oil deal to succeed after Duterte admin stall. Okay, and then next po si Senator Ping Lacson, okay din siya dun sa joint exploration with China sa WPS provided na may 60-40 safeguard. 60 of course in favor sa atin. Okay, so again, in summary lang po, naging open na or it appears na naging open ngayon yung si Senator Sotto and si Senator Lacson in relation to joint exploration sa West Philippine Sea. Okay, so yan lang naman po yung pinaka-facts regarding this. And then ngayon po may i-share naman ako sa inyo tungkol naman dito yung sa oil fund ng Norway. Kasi since pinapag-usapan na po paulit-ulit yung joint exploration, ang tingin ko maganda sana kung makagawa ng batas na ganito yung mga congressmen or senators natin para at least kung magtuloy-tuloy talaga yung joint exploration na yon, automatic meron agad tayong law which will fully protect and preserve the funds na posibleng ma-generate dun sa joint exploration deal na yon. Okay, so ngayon po i-discuss ko lang ng konti kung ano ba talaga tong oil fund ng Norway. Okay, so this one po, kwento ko lang yung konting backstory na discover ko lang po to kasi kaka-research ko kung paano ba masolusyonan yung oil problem dito sa Philippines because currently, di ba, we are very dependent on outside sources ng oil. Kaya nung talagang nagkagera dun sa Middle East, sobrang affected po tayo, di ba? Isa po tayo sa highest na tumaas talaga yung presyo ng gasolina on a weekly basis kasi dependent nga po talaga tayo from other countries sa sources of oil dito sa atin. Okay, so anyway po, this is tungkol sa oil fund nga po ng
ng Norway. So, isummarize ko na lang po to, but if you want to read more information about this, nandito po yan sa Facebook page na Informatify with 1.4 million followers. So, ito pong ginamit ko na presentation kasi this is a good summary regarding this. And I verified this, I fact-checked this. More or less, tama naman yung mga sinasabi dito. May very minor nuances lang, but overall, yung substance is correct naman. Okay? So, anyway po, isummarize ko. So, ang nangyari po dito sa Norway is na-discover po nila yung tinatawag na Ekofisk Field, one of the largest offshore oil discoveries in history nung Christmas Eve ng 1969. Okay? And then, nung na-discover po nila yon, like any other country, yung initially po na ginawa nila, yung nakukuha nilang oil doon, binibenta nila, tapos yung income na na-generate nila, of course, ginagamit din agad nila as a source of revenue for the country. Pero po, in the year 1990, yung parliament po ng Norway ay naisip na gumawa ng batas kung saan gumawa po sila ng tinatawag na oil fund. So ito po yung paragraph na yan. So kung makita po ninyo dito, oil revenue goes into the fund. The government can spend only a tiny percentage of the returns each year. The rest stays invested forever. Okay? So ngayon, ang next question, ano ba yung fund? So when you say fund, ito po ay pera na papaglagyan din ng pera. Tapos yung fund na yon ay gagamitin lang ng Norway para invest, tapos gamitin pambili lang po ng mga assets such as real properties or stocks. Tapos pag mag-appreciate yon, mag-generate ng income yung mga investments na yon, may kukunin ng silang certain percent from that fund na income. Okay, so yan po. Unlike in traditional structure po kasi, pag mabenta yung oil, may income, automatic gagamitin agad yung perang income na yon panggawa ng projects or kung any other government program. So therefore, once nagamit na or na-utilize na yung pera, ay mawawala na po talaga siya. Unlike pag sa fund, yung income lang ng fund na yon ang gagamitin mo. So kung maganda yung pag-invest, magtutuloy-tuloy talaga to siya at mas lalaki pa yung possible income or earning potential po ng bansa. So yung reason po kaya to ginawa ng Norway is because of this paragraph naman. So in summary po, nakita kasi nila in other oil-rich nations which is yung Nigeria, Venezuela, and Libya na may tinatawag pong resource curse. So when you say resource curse, easy money that brought corruption, inflation, inequality, and eventual collapse. So basically, di ba pag sinasabi po na pag easy money ay mabilis din mawala. So more or less, ganun din po yun in relation naman sa oil. Diba? So alam nyo naman siguro kung i-research nyo lang yung history nitong Nigeria, Venezuela, and Libya, magigets nyo itong point na resource curse dito. Okay? And then, eventually, nag-start po 1990, tuloy-tuloy yung investments ng Norway. Tapos ngayon po at present, para maintindihan nyo kung gaano nakalaki yung value nito, yung oil fund po ngayon is worth nearly $2 trillion already. And then yung Norway po is composed of 5.6 million people lang. So kung i-divide po yung 2 trillion na yun sa lahat, every person sa Norway pwede makatanggap ng 340,000. Assuming i-liquidate po talaga nila yung assets na yun. Okay, and then ngayon yung next question dyan, ano ba yung pakialam natin kung may 2 trillion yung Norway? Quick break lang mga ka-Seymour, gusto ko lang po magpasalamat because we have recently crossed 400,000 subscribers sa YouTube. So maraming salamat po sa mga nakasubscribe na. Thank you in advance sa mga magsasubscribe pa lang. At sa mga nanonood po ngayon, hopefully you can consider liking and subscribing this video. So tandaan po ninyo, pag sa YouTube kayo mag-subscribe, 100% free ang YouTube subscription. Okay, ngayon po, tuloy tayo sa discussion. Next question dyan, ano ba yung pakialam natin kung may 2 trillion yung Norway? So una po, you have to understand. So ito po, ginugol ko 2 trillion United States dollars in Philippine pesos is 100 trillion pesos. Okay, 120 trillion pesos. So next, ang kailangan nyo po maintindihan dyan, pag titingnan nyo po to or i-research nyo kung ano ba or kung magkano yung utang ng Pilipinas, ang utang po ng Pilipinas lang ay 18 trillion pesos. So my point here is, kung makastart tayo ng somewhat similar na ganitong fund, tapos maging successful yung investment, mabantayan talaga ng maayos, ay posible baka sa panahon ng apo ko na ay mabayaran yung utang ng Pilipinas. And then aside po from mabayaran yung utang ng Pilipinas, ay magkaka-extra pa tayo na fund na hopefully can address yung mga future problems in relation to oil crisis issues or other natural calamity or mga disasters po na mangyari sa Pilipinas. So in simple terms, yung pinaka-point ko lang po dito, para hindi sana tayo maging
dependent lang talaga on other countries when it comes to mga oil issues or masyadong nagiging dependent sa ibang bansa. Kasi ako po, personally, gusto ko rin, of course, maging first world country tayo, hopefully, yung Philippines. May it be, kahit na po hindi mangyari during my time, but hopefully in the time of my descendants. Diba? In other words, this is just my way to put this idea out there kasi hindi naman po to something novel or something new considering this has already been done by Norway. So kung maisipan po ng mga congressmen natin and senators gayahin lang to or i-consider to, ay posibleng ma-address nga yung madaming problema ng bansa natin. Okay, so yan lang naman po ang pinakagusto ko talaga i-point out dito na hopefully our congressmen and senators can consider this because again, since pinapag-usapan na naman po yung mga joint exploration deals na yan, might as well na dapat prepared and ready tayo once nagsimula na yan at hindi yung nagkakagulatan na lang kasi pag yung mga unprepared, nagkakagulatan, dun po ngayon mas nagkaka-room for, alam nyo na, mga magic or corruption regarding this one. Lalo na po, di ba kasi oil nga, medyo may nakatay dyan yung resource curse nga na term ng international community. Okay, and then ngayon po, i-discuss ko naman yung current na parang ganitong setup yung Norway Oil Fund na meron tayo. Pero kung ako po tatanungin, hindi siya as successful as that oil fund eh. So yan po yung tinatawag na Malampaya Fund natin. Okay, so currently nga po, meron tayo ng Malampaya Fund. Pero yung difference lang, yung Malampaya Fund, automatic kasi gagamitin agad yon pagbenta ng resource natin, nakaspecify kung ano yung mga certain government projects or programs na pwede paggamitan from the income dun sa Malampaya na natural resource natin. So hindi po siya investment fund talaga, katulad nung oil fund ng Norway. Tapos yung dilemma po ng Malampaya Fund, kasi baka nagtataka po kayo dito, bakit nandito si Janet Lim Napoles. So si Janet Napoles po, di ba, for those who do not know her, she is the alleged mastermind nung PDAF scam during the late 2010s. And hindi lang po siya actually sa PDAF scam may issue, kundi pati po sa Malampaya Fund scam din. So yung allegation against her was the misuse of 900 million pesos na galing nga po sa Malampaya Fund. And then pinasok daw to dun sa mga bogus NGOs daw niya. So yan yung naging issue. So currently po makikita natin meron nga tayong parang similar Malampaya Fund pero hindi siya na fully utilized if you ask me, kasi with the current setup po na ganyan, once maubos yung resources natin ay mawawalan din tayo ng source of revenue. Unlike pag dun siya sa investment fund, magtutuloy-tuloy po yun. Kahit na naubos na lahat ng langis na minamine or hinuhukay, kung naka-invest na yung lahat ng income na na-generate natin doon, ay magtutuloy-tuloy pa rin po talaga yung income for the benefit of the country. So kung makita po ninyo, fully utilize po talaga yung funds natin or yung income na na-generate from natural resources. And then yung isa pa pong maganda sa investment fund, kung ako lang po ang tatanungin ninyo, there is a lesser room for corruption. Kasi pag invest nyo po ng pera, wala na pong perang pinapanghawakan yan kundi meron na lang mga assets. So pag mga assets na, may it be mga stocks from companies or real properties, hindi na po ganun kadali yun, di ba? Basta-basta kurakutin in simple terms kasi nagkakaroon ng additional layer. Unlike pag fund, pag liquid cash lang siya, like itong setup ng Malampaya Fund, ay pwede talaga siya magic like yung nangyari nga dito allegedly sa Malampaya Fund scam. Okay, so yan lang po yung mga magandang i-consider sana, again, hopefully ng mga senators natin, kasi gusto ko lang po maging prepared sana talaga yung Pilipinas. Kasi ako personally napapagod na po ako makita lang na very reactive lang yung government natin. Meron na mga pong mga nauna na other first world countries regarding mga ganyang setup. So in other words, meron na po talagang blueprint na effective na pwede natin paggayahan. So tingnan lang natin kung ano ba yung batas dun sa Norway, tapos enact dito, and let's hope and pray na ma-implement talaga yun ng maayos. So yan, that is my own simple way lang po of contributing to this oil crisis, kasi hindi po ako makamove on na halos 12,000 na talaga yung full tank ko. Hindi ko ma-imagine lang kasi na in a span of less than a month, aabot ng ganun yung full tank ko. Dati mahal na po ako nung nasa around 3,000-4,000 full tank ko So ngayon, ini-imagine ko yung 12,000, very, napa-research na ako yung point ko basically. Hopefully po may nakikinig na mga policy makers natin regarding this, and hopefully they can consider this idea, kasi again, meron na nga pong blueprint na pwede lang paggayahan. Okay, so yan lang po masasabi ko as to this issue. If you like more legal videos and current events, like and subscribe lang po kayo sa channel ko. At kung nabitin po kayo sa discussion natin, meron pong 2 videos na i-recommend sa YouTube na pwede nyo po panoorin. And until next time, see you all po. Bye-bye!